dahil may posibleng pagbabago sa politika na maaring mangyari bago ang Oktubre 27. Maaring maging ikalawang kandidato ang isang dating Jewish na pulis, hepe sa isang Arabong Islamist ng partido. Ayon sa ulat, si Yoav Segalovitz mula Yesh Atid ay planong iwan ang partido at sumama kay Mansur Abbas ng Raam. Ang Yesh Atid ni Ariel Lapid ay sumama sa ilalim ng pamumuno ni dating punong ministro Naftali Bennett upang mabuo ang nagkakaisang sentro kanang listahan. Bagamat pinamunuan niya ang gobyerno noong 2021 hanggang 2022 kasama ang RAM, sinabi ni Bennett na tanging Zionistang partido lang ang isasama niya sa susunod na gobyerno matapos ang Oktubre 7. Inaasahan na makikipagkita si Segalovitz kay Abbas pagkatapos niyang bumalik mula sa bakasyon sa susunod na linggo upang tuluyang tapusin ang paglipat. Kapag natuloy ito, siya ang unang Jewish kandidato ng RAM sa Knesset, habang nilalayon ni Abbas na gawing mas malawak na puwersang pampolitikang Hudyo-Arabo ang partido. Ang RAM ay matagal ng Arabong Islamistang partido. Kung manbagdag sila ng Jewish na kandidato, lalawa kaya ang apela nila sa mga botanteng Hudyo o baka mawala ng suporta mula sa ilang botanteng Arabo. Siguro, pero Nicole, ano ang nagtutulak dito? At ito ang pinakakapana-panabik at madaling hindi maintindihan. Ang pagpasok ni Yoav Segalovitz sa partido ay hindi talaga para makuha ang boto ng mga Hudyo. Ginagawa ito para makuha ang boto ng mga Arabo. Isa siyang tao na kahit di galing sa kaliwa o sa matinding kaliwang Israeli ay sobrang popular sa mga posibleng botanteng Arabo. Mansur Abbas, ayon sa ulat ng Zman Yisrael website, nagsagawa siya ng survey sa mga botanteng Arabo, nagbigay ng listahan ng 5 o 6 na politikong Hudyo at tinanong kung sino ang pinakakaakit-akit na kandidato. Kahit 5 o 6 lang ang nasa listahan, si Segalovitz ay nakakuha ng 75% ng boto. Ito ay para makuha ang boto ng mga Arabo, hindi ito para makuha ang boto ng mga Hudyo. At bakit siya ganoon ka-popular? Isa siyang pangunahing tauhan sa pulisya ng Israel at kinilalang pinaka-epektibo kapwa sa pulisya at sa loob ng gobyerno sa paglaban sa marahas na krimen sa sektor ng mga Arabo. Kahit sa politika at geopolitika ng Israeli-Palestinian conflict, ang marahas na krimen sa mga komunidad ng Arabo ang pangunahing issue para sa maraming botante. Nakita nilang epektibo si Segalovitz sa paglaban dito, kaya siya ang inaasahan nilang makakatulong makuha ang boto ng mga Arabo, habang ang RAM ay nakikipagkumpetensya sa ibang partidong Arabo. Hindi ito gaanong tungkol sa pagkuha ng boto ng mga Hudyo. Sabi ni Mansur Abbas, umaasa siyang mas matatanggap ang RAM bilang kasosyo sa koalisyon ng ibang partido. Hindi ko akalaing malayo ang mararating yan, pati ang mga partidong ito at si Naftali Bennett. Maging sina Gadi Eisenkot at ibang leader ng partido ay matatag sa posisyon nila pagdating sa RAM. Hindi ko rin iniisip na ang paglalagay ng kandidatong Hudyo kahit sa pangalawang pwesto o isang kagalang-galang na tao tulad ni Segalovitz ay magiging isang bagay na magbabago sa mga naging matitibay na posisyon ng mga partidong iyon. Sa usapin ng boto ng mga Arabo, naniniwala si Mansur Abbas na epektibo ito. Pero may ilang taga-suporta, gaya ng sabi mo Nicole, na nagdududa kung tama ang hakbang. Pero umaasa si Abbas na mas dadami pa ang mahihikayat. Amir, maari mo bang palawakin pa ang sinabi ni Owen dito? Marami sa mga listahan ng kandidato ng mga partido ang tahasan tumangging sumali sa bagong gobyerno kasama ang isang partidong Arabo. O di kaya ay nagsasabing sasali lang sila kung may kasamang partidong Zionista. Kung may Hudyo ng mambabatas ang Raam na yon, posibleng mabago ba nito ang isip ng iba? Ayos lang, masaya akong pwede akong hindi sumang-ayon kay Owen kaysa maging paulit-ulit. Hindi kailanman. Ngayon, di mo na ulit ako iimbitahan sa palabas mo. Tama si Owen sa taktika, pero si Mansur Abbas ay nag-iisip ng estratehiya. Hindi niya ito ginagawa para makakuha ng dagdag na boto ng Arabo o iba pang boto. Ang sinusubukan niyang gawin. At si Segalovitz marahil ay may parehong diwa. Gusto niyang si Segalovitz ang maging tulay na tao. Napag-usapan na natin ang tungkol sa mga human shield sa digmaang ito. May potensyal si Segalovitz. Marahil siya lang ang may potensyal na maging tulay na tao. Hindi lang sa pagitan ng mga Israeli o ng mas malaking lipunang Israeli at ng mga sektor ng mga Arabo, kundi pati na rin sa pagitan ng mga animnapu. O siguro, 59 na upuan sa Knesset, kulang pa sa mayorya, at ang 5 o marahil 8 pa kung sasali sila, mga upuang itinuturing na bawal hanggang ngayon. Ngayon, kung nandoon si Segalovitz at siya ang kanilang kandidato bilang ministro halimbawa ng pampublikong seguridad, hindi siya maaaring ilarawan ni Netanyahu o ng iba pa bilang hindi karapat-dapat sa posisyon. Malinaw na siya ang natural na kandidato. Kaya kung mangyari yon,
At nararapat kay Abbas na ipakita na siya ay seryoso. Si Abbas ay may papakita bilang isang alkimista dahil nakakagawa siya ng ginto mula sa purong hangin. Sige, pareho kayong nagbahagi ng mga interesanteng bagay na abangan sa nalalapit na eleksyon na hindi kailanman nakakabagot. Amir Oran at Owen Alterman, salamat sa pagsama dito sa studio ng I-24 News. Nicole?